Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa inilabas na pahayag ng Cardano founder kung saan ay siya po ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. Yan, kanya pong ipinagtanggol ang mga altcoins. Yan, laban po sa inilabas naman na pahayag ni Ginoong Michael Saylor. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor, isa po siyang Bitcoin maximalist. Yan, isa po siyang napaka sikat o kilalang Bitcoin maximalist at maliban po dyan ay siya na rin po ang founder or nagmamay-ari sa malaking institutional firm or financial institution na MicroStrategy kung saan ay malaki na rin ang investment nito kay Bitcoin. Ayan. Kung pag sinabi po natin Bitcoin maximalist ay kay Bitcoin lamang po talaga sila nagtitiwala sa kanilang pag-i-invest dito sa crypto. Ayan. Ngayon ay nitong mga nakalipas po kasi na araw ay may inilabas na pahayag itong si Ginoong Michael Saylor na parang nagdudulot po ng paninira sa mga altcoins. At nakasama po rito ang Cardano or ADA ni Ginoong Charles Hoskinson. Kung saan ay ayon po sa pahayag ni Ginoong Michael Saylor ay ang mga ganitong uri ng altcoin ay hindi raw po hindi raw po mga non-security. Yan, hindi raw po maituturing na non-security assets. At kung pag sinabi po nating ang mga ito ay non-security assets, ay ito ay kailangang i-regulate ng SEC or ang Securities Exchange Commission. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya, yan po si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang gumawa or ang founder ng Cardano or ADA. Charles Hoskinson, founder of Cardano, criticizes Michael Saylor's view that only Bitcoin is a commodity, not other cryptocurrencies like Ethereum, XRP, and Cardano. Ayan po kasi yung pananaw ni Ginoong Michael Saylor. Kung saan ay na-content po kasi natin ito sa mga sa nakalipas na aking mga videos. At yan, pinagkaguluhan po ng crypto community yung kanyang inilabas na pahayag kung saan ay tanging si Bitcoin lamang daw ang maituturing na commodity. Samantala, yung ibang mga cryptocurrencies na katulad po ni Ethereum, XRP, Cardano ay hindi po maituturing na commodity. Or gaya ng aking sinabi kanina ay mga non-security assets na kailangang i-regulate ng SEC. Tensions between Bitcoin maximalists and proponents of other cryptocurrencies have come into sharp focus. Ayan, mukhang nagkakaroon na kasi ngayon ng dahil dito. Ayan, sa linabas na pahayag ni Ginoong Michael Saylor ay nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng mga Bitcoin maximalist at syempre yung mga ibang mga proponents ng mga cryptocurrencies or mga altcoins. Kaya katulad na lamang itong si Ginoong Charles Hoskinson na founder ng Cardano. Siyempre hindi po niya napigilan ang kanyang sarili na maglabas naman ng kanyang response dito o yung kanyang sagot dito sa pahayag ni Ginoong Michael Saylor. Kung saan ay siya daw po ay nababahala dito sa dismissive attitude na ito ng Bitcoin maximalist na si Ginoong Michael Saylor para sa mga ibang mga cryptocurrencies. Ayan po yung kanyang inilabas na pahayag dito. Kaya meron po siyang aktual na tweet dito. Ayan, ito raw po yung kanyang mga nababasa na inilalabas na pahayag ng mga Bitcoin maximalist. Ayan, why is Charles attacking Bitcoin?
altcoiners are so toxic. Yan. Sabi rito, bakit raw inaatake ngayon ni Charles Hoskinson atong si Bitcoin? Gayong ang mga altcoins naman ay mga toxic lamang daw. Kapag sinabi po nating toxic ay ayan, wala pong maganda dyan. Ayan po ang ibig sabihin yan. Walang maidudulot na maganda. Ayan, or talagang parang nakakapanira. Ayan, at ayan, yung pag sinabi nating toxic ay talagang punong-puno ng mga negatibong bagay. Kaya ang tindi po ng inilabas ng mga Bitcoiners na pahayag na ito. Kaya ayan, tinatanong pa nila bakit inaatake ni Ginoong Charles Hoskinson itong si Bitcoin. Ay syempre, yung hindi niya napigilan yung kanyang sarili sa inilabas na pahayag ni Ginoong Michael Saylor. Saan ay itong si Ginoong Michael Saylor ang ayan, umatake sa mga altcoins. Kaya ayan, siya lamang ay ayan, napareact naman. Ayan, meron pang isa rito na matindi na rin. Literally, everything but Bitcoin is illegal and a scam. Ayan. Ganyan po yung mga pahayag ng mga Bitcoin maximalist. Lahat daw ng mga cryptocurrencies maliban lamang kay Bitcoin ay mga illegal na raw at saka mga scam. Kaya ayan, ang titindi ng mga inilalabas na pahayag ng mga Bitcoiners at saka mga Bitcoin maximalist. Saylor, Executive Chairman of MicroStrategy, suggested that all cryptocurrencies other than Bitcoin, including Ethereum, Ripple's XRP, Solana, Binance Coin, and Cardano, are likely to be treated as unregistered securities rather than commodities. Yan po yung naging pahayag ni Ginoong Michael Saylor dito sa mga ibang cryptocurrencies na ito. At yan, binanggit po niya itong si Ethereum, XRP, Solana, si Binance Coin, at maging si Cardano. Kaya ayan, at alam naman po natin na itong si Ginoong Charles Hoskinson ay napaka-vocal po niya. Yan, ibig pong sabihin ay madaldal. Ayan. At syempre, hindi po niya palalampasin yung sinabi rito ni Ginoong Michael Saylor. Kaya ayan po siya. Naglabas na rin po siya ng kanyang pahayag dito. Pero ayan, ang nangyayari ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency. Mukhang nagkakaroon na ng parang tensyon. Ayan na nga, yung gaya ng sinabi ko kanina na nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng Bitcoin at mga altcoins. At syempre, kasama na rin dyan yung mga meme coin. Yan, yung mga meme coin ay parang pangatlong kategorya naman po yan. Ayan, yung mga altcoins, yan mga Bitcoin, altcoins, tapos meme coins. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.